Ano ang pagkakatulad ng Classic Coke at Pangulong Trump at paano ito konektado sa Gaza Board of Peace? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Ako si Darren Spielman at ito ang True East. Ano ang pagkakapareho ni Pangulong Trump at ng Coca-Cola? Ito ay lata ng Coke. Sino ang nakaalala noong dekada 80 nang inilabas ng Coca-Cola ang New Coke? Matamis ito pero sa totoo lang nakakasuka ang lasa. Nadismaya ang maraming tao sa mundo. Sinubukan ng Coca gayahin ng Pepsi kaya pinalitan nila ang lumang formula at gumawa ng mas matamis na inumin. Hindi ito nag-work. Hindi lang nito natalo ang Pepsi, nagsimula pa nitong masira ang mismong tatak ng Coca. Bumalik ang Coca-Cola sa klasikong Coca kaya lumakas ulit ang benta nila. Bakit? Yun ang tunay na lasa, malasa at ramdam mo. Tamang-tama lang, hindi talaga tungkol sa bagong Coke ang Coke. Heto ang punto. Yung Gaza Peace Plan at Board of Peace, parang bagong Coke lang. Maliit at hindi ganito ang Donald Trump na alam natin. Ang Trump-Riviera Plan na inihayag ni Pangulong Donald Trump noong Pebrero ay bumabalik sa 2025. Mahalaga ang planong iyon, klasikong Donald Trump, matapang, bago, malinaw at may saysay. Si Pangulong Donald Trump ay pinakamahusay kapag sinusunod ang kanyang kutob na tama naman tungkol sa Gaza. Parang klasikong Coke, gusto nating bumalik sa klasikong Donald Trump. Bago natin ihambing ang lumang plano at ang bagong Board of Peace Plan, may mahalagang aral mula sa New Coke na dapat ding isaalang-alang. Matagal tinest ng Coca-Cola ang New Coke at sa lab tests, tinalo nito ang Classic Coke at Pepsi. Ngayon, naniwala ang mga executive ng Coke sa datos, naniwala sila sa mga focus group at naniwala sila sa mga eksperto, kaya tinanggal nila ang lumang formula. Ang hindi nila naintindihan ay ang resulta sa laboratorio ay hindi katumbas ng realidad. May kung sino, sa kung saan, na naglatag ng New Gaza Plan sa harap ng isang grupo ng tao, malamang sa isang silid na hiwalay sa realidad. Siguro sa Pentagon o White House. At parang isang focus group na eksperimento. Lahat ay nagsimulang tumango nang sinimulan nilang isantabi ang Gaza Riviera Plan at marinig ang tungkol sa Gaza Board of Peace. Napaniwala nila si Pangulong Trump na talikuran ang magandang ideya batay sa instinct niya at piliin ang masamang ideya. Hindi ko alam ang tunay na dahilan ng pag-iwan ni Pangulong Trump pero hinala ko kasalanan ito ng mga tumatango. Pero kapag sinabi ng tao sa kalsada na mali ka, maaari kang makinig or maaari mong mawala ang iyong pangalan. Ilahad natin ang Trump-Riviera Plan malapit sa Trump-Gaza Board of Peace at ikumpara ang dalawa. Noong Pebrero 2025, nagpresenta si Pangulong Trump ng matapang na plano. Nanawagan ito na voluntaryong lumipat ang mga taga-Gaza sa ibang bansa. Hinaharap na ang Gaza ay muling itinatag bilang tunay na Riviera, hindi pugad ng terorismo. At isang hinaharap kung saan ang mga pamilyang naipit sa ilalim ng Hamas sa 20 taon ay muling makapagsimula bilang ganap na mamamayan, hindi permanenteng refugee. Ang plano ay gumawa ng mahalagang hakbang para ihiwalay ang population mula sa Hamas. Nawawala ang bisa ng pangunahing estratehiya ng Hamas na talaga namang pagtatago sa likod ng mga sibilyan. Inaalis nito ang panangga ng Hamas para sila'y matalo. Ang planong iyon ay parang kay Trump, biglang lumitaw, malinaw, matatag at mapagpasya. Ang unang malaking pagkabigo ng bagong plano para sa Gaza kumpara sa Gaza Riviera Plan A. Umaasa ito sa international na Gaza Board of Peace na kasama ang mga bansang gustong wasakin ang Israel. At hayaan ninyong maging malinaw ako kung gaano ka-absurdo iyon. Ang Board of Peace ay hindi katulad ng Board of Directors ng isang malaking corporation kung saan lahat ng miyembro ng board ay may iisang interes para sa kumpanya para magtagumpay. Tinatawag ang kumpanya dito na Gaza at inimbitahan ang ilang board members para sa pag-unlad ng Gaza at ng rehiyon. May mga bansa ring gustong gamitin ang Gaza laban sa Israel gaya ng Ehipto, Qatar at Turkey. Hindi mo tinatanggap sa board ang gustong sumira sa kumpanya. Oktubre 5, 2023 habang sariwa pa ang dugo sa Be'eri at Kfar Aza.
Idineklara ni Pangulong Erdogan ng Turkey na ang Hamas ay mga mandirigma para sa kalayaan at inakusahan ng Israel ng mga krimen sa digmaan. Habang sariwa pa ang mga kalupitan ng Hamas, sariwa pa. Ang Qatar na siyang sentro ng pananalapi at pagpaplano ng pag-atake ng Hamas sa Israel. Mahigit 10 taon nang naninirahan sa Doha sina Ismail Kanya at Khalid Masha bilang pinararangalan bisita ng Qatar, hindi nagtatago o pinipilit. Sila ang nag-ipon ng pondo, nagplano at nagdirekta ng teroristang operasyon laban sa Israel mula Oktubre. Sa ikalawang taon ng digmaan, inimbitahan ang Ehipto na sumali sa lupon. Ngayon, kailangan nating ipadala lahat ng armas sa Gaza na ginamit noong Oktubre 7 na mula sa Ehipto at naipuslit doon. Sa ilalim ng hangganan, kumita ng malaki ang Ehipto na binayaran ng Qatar para punduhan ang mga armas sa Gaza. Pag nagka-chance, uulitin nila ito. Ano ang pipigil sa kanila? Hindi ang lupon ng kapayapaan na para sa iba ay lupon ng terorismo. Israel lang ang kailangang pumigil sa kanila. Ang pangalawang malaking pagkukulang sa bagong plano ng kapayapaan sa Gaza ay umaasa ito sa isang teknokratikong lupon ng mga tao na siyang hahawak sa araw-araw na pagpapatakbo ng Gaza. Napili na ang pinuno ng lupon, isang mataas na opisyal sa Palestinian Authority. Ang Palestinian Authority ay pinamumunuan ni Mahmoud Abbas, isang lantad na anti-Semite at tagatanggi sa Holocaust. Ang arkitekto ng teroristang pag-atake na pumatay ng mahigit 1,000 Israeli kasama si Yasser Arafat noong ikalawang intifada. Ngayon, masaya ang Hamas sa ideya ng teknokratikong lupon ng mga opisyal ng Palestinian Authority na mamamahala sa Gaza araw-araw. At ang katotohanang pumapayag ang Hamas ay dapat maging malinaw na palatandaan sa atin na may mali. Dahil hindi papayag ang Hamas sa isang plano na nangangailangan ng kanilang pagkawala. Noong 2007 nang makuha ng Hamas ang Gaza Strip, ang autoridad ng Palestina ang namamahala noon sa lugar. Ano ang ginawa ng Hamas? Dinala nila ang mga leader ng autoridad ng Palestina sa tuktok ng gusali, itinulak pababa at pinatay ang natira sa kalsada. Ganito nila nakuha ang control sa Gaza. Kaya ano pa ba ang gugustuhin nila maliban sa isang teknokratikong pamahalaan na pinapatakbo ng autoridad ng Palestina? Ayokong maging bahagi ng autoridad ng Palestina na maiiwan sa teknokratikong komiteng ito kapag nagsimula ang ganitong inisyatiba. Ayokong pumunta roon at tiyak na hindi ako aakyat sa matataas na gusali. Mananatili ako sa lupa hanggat kaya ko. Walang duda na hindi nito pinapansin ang realidad sa Gaza at ipinagpapaliban ang mahahalagang tanong. Ang Gaza Riviera Plan ni Pangulong Donald Trump ay nagsimula sa mahirap na realidad. Hindi mo maayos ang Gaza kung hindi mo mababasag ang kontrol ng Hamas dito. Ang plano ay nagmumungkahi ng voluntaryong paglipat ng mga taga-Gaza sa ibang bansa. Bibigyan sila ng citizenship para makapagsimula sa ibang lugar. Doon lang natin masisimulan ang muling pagtatayo ng Gaza kapag wala na ang mga mamamayan at malaya na ito sa terorismo. Mahalaga ang paraang iyon. Nabubuhay ang Hamas sa pagtatago sa population. Kung mawala ang panangga, babagsak sila. Kabaligtaran ng plano ang ginagawa kaya nananatili ang populasyon sa lugar nila. Naiiwan pa rin ang parehong pamilya, angkan at social network na pinagmulan ng Hamas sa parehong lugar. Hindi biglang lumitaw ang Hamas, binuo at pinapatakbo sila ng mga pamilya. Sa Gaza, ilang libo lang ang kanilang miyembro. Ang mga tao na nalantad sa galit, ideolohiya at propaganda ng Hamas ang siyang bumuo ng hanay ng 10,000 libo. Sa halip na ihiwalay ang Hamas, isinasama pa ng bagong plano ang mga bansang sumusuporta sa Hamas sa lupon ng kapayapaan. Hindi mapipigilan ng Hamas sa pagpapalawak ng impluwensya sa Gaza. Ngayon, ayon sa original na plano ni Pangulong Trump, naiintindihan niya ang impluwensya ng Estados Unidos at ang lakas ng Estados Unidos para pilitin ang ibang bansa na tanggapin ang mga taga-Gaza bilang ganap na mamamayan, hindi bilang mga refugee, hindi nakakulong sa mga kampo at hindi sa walang katapusang labanan. Mababasag talaga nun ang siklo, parang preskong simoy ng hangin. Mawawala ang human infrastructure ng Hamas kaya posible ang totoong muling pagtatayo ng Gaza. Hindi mo magagawang Riviera ang lugar habang may mga lagusan ng terorismo at hindi madi-deradicalize ang Gaza kung aktibo pa rin ang radicalization ng Hamas.
And hindi mo rin mapoprotektahan ang mga pamilyang Israeli. Habang nagdiriwang ang mga kaaway noong Oktubre 7, literal mong kita sila sa kabila ng bakod. Ngayon, linawin ko ang papel ng Israel. Kung may lupon na mamamahala sa Gaza, hindi lang dapat kasali ang Israel, dapat may veto power din ito. Kami ang mga taong kailangang harapin ang realidad doon kasama ang aming pamilya, tahanan at mga anak. Isang plano na nag-aalok sa Israel na maging miyembro na kapareho ng katayuan ng Ehipto, Qatar at Turkey. Sa isang piraso ng lupa na matatagpuan 1 milya mula sa aming hangganan, iyon ay isang estratehikong pagkakamali, isang malaking estratehikong pagkakamali sa kung saan sa daan. Hinayaan nating mangyari ito. Makikita ito sa kamakailang sigalot ng Israel at Estados Unidos tungkol sa Qatar at Turkey. Paano nangyari ito? Sa totoo lang, mas malapit ang koordinasyon ni Punong Ministro Netanyahu sa administrasyong ito kaysa dati sa relasyon ng Israel at Estados Unidos na nagbungan ng magagandang resulta. Nang mawalan ng armas ang Israel sa ilalim ng administrasyon ni Biden, inayos at pinalaki ni Pangulong Trump ang supply ng militar ng Israel lampas sa dati. Nang lumihis si Pangulong Trump sa Riviera Plan, hindi ko inasahan na magkakaroon tayo ng ganitong hindi pagkakaunawaan tungkol sa seguridad ng Israel at kung ano ang makatotohanan. Sa palagay ko, nang makita ni Punong Ministro Netanyahu ang patutunguhan, alam niyang dapat siyang manindigan. Isang bagay na duda ako kung marami pang ibang leader sa Israel ang magkakaroon ng lakas ng loob na gawin. Dapat tayong matuto rito kahit mula sa pinakamalaking kaalyado nating Estados Unidos ng Amerika. Ang bawat kaalyado sa pagitan ng dalawang magkaibang bansa ay may kanya-kanyang interes. At sa isang punto ay magbabanggaan ang mga interes na iyon at maring dumating ang panahon na ang interes ng Estados Unidos ay magbanggaan sa interes ng Israel. Siguro hindi na dapat umabot dito pero ngayon kailangan na nating gamutin ang sugat at bumalik sa plano ng First Riviera. Dapat may lupon ng mga bansa kung saan may veto power ang Israel pati sa pagpili ng mga kasali sa lupon. Pag-usapan natin kung saan tayo pupunta. Kailangan nating paalisin sa strip ang gustong umalis at simulan ang malaking proyektong pagtatayo. Sa tingin ko, magkakaroon ng 5 o 6 na rehiyon sa tabing dagat. Ang tabing dagat ng Estados Unidos, marahil ang tabing dagat ng Emirates, siguro isa para sa India, at pagkatapos ang tabing dagat ng Israel at iba pa. Dapat mamuhunan ang bawat bansa sa sariling tabing dagat. Parang magiging katulad ito ng Epcot, pero sa halip na mga harapan lang, magiging totoo ito na may tunay na kultura, may mga restaurant, may mga tabing dagat, at may mga taong galing talaga sa mga bansang iyon. Pag-isipan mo iyon. 5 minutong lakad mula sa tabing dagat ng India, makakarating ka na rin sa tabing dagat ng Emirates, Israel, at Estados Unidos. Ang galing, di ba? 5 tabing dagat na komunidad, bawat isa nangangailangan ng $1 billion na puhunan, pero tingin ko mababawi rin nila yon. Ito lang ang lugar sa mundo na parang lumilipat ka ng bansa habang naglalakad mula isang tabing dagat papunta sa isa pa. Isipin mo ang musika, isipin mo ang mga inumin, isipin mo ang pagkain, isipin mo ang kultura, at nariyan pa ang dagat, ang napakagandang Mediterranean. Yang Israel ay isang tabing dagat na may libu-libong taong kasaysayan. Ang mga Hudyo ay nanirahan sa Gaza hanggang pinaalis sila ng mga Arabo noong 1948. Ang mga Hudyo sa Gaza ang pinakamatagal na tuloy-tuloy na komunidad doon. Nagsimula ito bago si Muhammad at Islam. Ngayon, baka may isang tao dyan na umuiling at nagtatanong kung mapapatunayan ko ba ito, ang sagot ay oo. Ang dakilang sinagoga ng Gaza ay itinayo noong panahon ng mga Romano, may arkeolohiya, kasaysayan at mga larawan mula ika-6 na siglo, Common Era. Ang Islam ay itinatag ni Muhammad matapos ang 132 taon. Kalaunan, ipinakita ng mosaic na sahig sa sinagoga na hindi si Muhammad ang naroon. Makikita dito si Haring David na tumutugtog ng alpa. Hanapin mo. Meron ding isang lugar sa Gaza, sa loob ng lungsod ng Gaza, na tinatawag na Kharat al-Yehud, na ang ibig sabihin ay Jewish Quarter ng Gaza. Matatagpuan ito sa loob ng lungsod ng Gaza. Ang Zaytun na katabi ng Jabalia ay madalas mabanggit sa digmaan. Napuntahan ko ang Zaytun at Jabalia noong digmaan. Batay sa Ottoman census, mahigit 450 taon na ang nakalipas. Karamihan sa Zaytun sa gitna ng Gaza noon ay mga Hudyo.
May mahigit 600 Hudyo ang nanirahan doon hanggang mapilitang umalis dahil sa karahasang Arabo at pagpapaalis. Nung 48, ano ang nangyari nung 48? Ang Gaza ay mula sa pagiging kontrolado ng Ottoman and pagkatapos ay ng Britanya, napunta sa ilalim ng kontrol ng Ehipto, hindi ng Israel. Hindi Israel ang namahala sa Gaza, kundi Ehipto. At agad na ginamit ng Ehipto ang Gaza upang ipagpatuloy ang paglulunsad ng mga pag-atake laban sa batang estado ng Israel. Nagpatuloy iyon hanggang sinakop ng Israel mula Ehipto noong 1967 sa 6 na araw na digmaan ng inatake ang Israel mula Gaza. Pagsapit ng 2005, inalis ng Israel ang libu-libong Hudyo. Hindi lang sila Hudyo, kundi mahuhusay na Israeli, magsasaka at lingkod ng agrikultura at kalikasan. Inalis namin sila sa Gush Katif. Isa itong kasuklam-suklam na pag-atras mula Gaza. Iniwan namin ang bawat komunidad, inalis namin ang bawat sundalo at literal naming ibinigay ang Gaza sa mga Palestino na parang inihain sa pilak na bandehado para sa kanilang ganap na kontrol. Ano ang napala namin? 10,000 rocket, 3 operasyon, 2 digmaan at sa huli, massacre ng mga lalaki, babae at sanggol. Noong Oktubre 7 nabigo ang eksperimento. Bakit may magandang dalampasigan ng Israel sa Gaza at bakit kontrolado nila ang seguridad doon? May kasaysayan tayo sa Gaza, nagbuwis tayo ng dugo para rito. At hindi natin ipapaubaya ang ating seguridad kanino man. Hindi natin dapat iasa ang seguridad sa international na puwersa, mga komite o Estados Unidos. Bakit? Nagpapalit sila ng administration at pulisya tuwing 4 na taon. Ang Israel lang ang may tuloy-tuloy na pulisya para protektahan ang mga Israeli. Hindi namin isinakripisyo ang halos 2,000 tao noong Oktubre 7 para lang ipasa ang aming seguridad sa iba. Natuto na kami sa aral na yan at kung natutunan na namin, hindi na namin muling pababayaan ang aming pagbabantay. Ang seguridad ng Israel ay hindi pwedeng pag-usapan o tawaran at yan ang huling punto. Pwedeng gumana ang plano pero kailangan ng malaking suporta ng Amerika at pangmatagalang pag-iisip gaya ng ginagawa ng mga Tsino sa loob ng dekada. Hindi lang sa 2 taon ng Kongreso. Dapat may malinaw kang pananaw at nauunawaan ang leverage ng Rivera Plan ni Trump. Kaya ng Estados Unidos pilitin ang pagbabago at ipatanggap ang mga taga-Gaza bilang mamamayan sa ibang bansa. Upang maputol ang terorismo, alisin ang populasyong ginagamit ng Hamas bilang panangga. Hindi mo maaaring itayo ang isang Riviera, gaya ng nabanggit ko, direkta sa ibabaw ng mga lagusan ng terorismo at hindi mo maaaring alisin ang radicalization ng isang bayan kung iiwan mong buo ang rehimen. Hindi mo mapapaniwala ang mga Israeli sa planong magdadala ng mga kaaway sa ating hangganan. Ngayon sa Israel, napakalaki ng tiwala kay Pangulong Trump. Ibinigay niya pabalik ang ating pananakot, pumunta sa Knesset at pinagtibay tayo nang nag-alinlangan ang iba. Nakikita siya ng mga Israeli bilang isang mandirigma sa kalsada at isang negosyante na alam kung kailan nasira ang isang kasunduan. Kaya linawin natin ng mabuti, ito ang Gaza Riviera Plan ni Trump laban sa tinatawag na Peace Plan ng Board. Tanong ito, klasikong Trump o bagong Trump? Gusto natin ang klasikong Trump. Ganyan matatapos ang mga digmaan, ganyan magbabago ang mga rehiyon, at ganyan mabubuo ang kasaysayan.